I am a student from Philippine Quezon University at Dasmariñas, Cavite, and I am conducting an interview po para po sa aming community immersion project. So, bale, final exam na po namin to sa isang subject namin sa Rizal po. So, bago po ang lahat, pwede ko po bang malaman ang pangalan niyo po? Ako naman si Rizabel M. Pascua, 46 years old. Nakatira sa Kalugkod, Silang, Cavite. Ang birthday ko is July 14, 1979. Ano po yung civil status niyo po? Married po ba kayo? Single. Ilan po yung miyembro sa pamilya niyo? Bali, 3 kami sa ngayon. So, ngayon po kilala na namin kayo, tutungo na po tayo sa mga tanong sa mga current life situation niyo po. Kamusta na po kayo ngayon, ma'am? Awalan Diyos, okay naman kahit paano, nakakaraos naman kahit paano. May trabaho naman ako sa ngayon, yung asawa ko may trabaho din. Tapos yung anak ko, minsan nagsa-sideline. So, ano po yung mga karaniwang pinagkakakitaan niyo? Bali, sa ngayon, ako ngayon is caretaker ako sa Pulungbungan. Yung asawa ko naman is nagkatrabaho siya bilang wash repair sa Recto. So, paano niyo po napupunan yung pang-araw-araw na pangangailangan niyo po? Bali, napupunan ko yun sa pamamagitan ng for example, panggastos namin sa araw-araw, doon namin kinukuha sa binibigay ng aking gusto. So, ano po yung mga ginagawa ninyong paraan para po makatipid? Like, nagbabudget po ba kayo? Oo naman, syempre, kailangan din natin bilang magulang mag-budget. Halimbawa, sa pagkain, sa mga ulam, kailangan budget-budget natin. Kasi bilang nanay, once a week lang ako ngayon mamalengke para medyo tipid talaga. Sa buhay niyo po ngayon, ano po yung mga pinaka-challenging na nangyayari sa buhay niyo? Ngayon, ang challenging na nangyayari sa buhay ko, mahirap palang maging lola. Bakit? Kasi syempre, sakripisyo mo lahat bilang lola. Kasi nung nakaraang siguro mga 2 months ago or 3 months, walang trabaho manugang ko, walang trabaho ang anak ko, pare-pare sila, walang trabaho, wala pa rin ang trabaho. Bali, 3 months pa lang ako sa work. Ang gumagalaw lang sa akin, yung kaliping partner ko. Pero sa awa naman ng Diyos ngayon, dahil kay Lord, bibigyan naman na kami ng pang-araw-araw na pangangailangan. Since nabanggit niyo po na may trabaho kayo, magkano po yung kinikita niyo po? Bali, ang monthly salary ko is 10K. Kada ano po? Monthly. Ilang araw po yung pasok niyo po? 6 a day. 6 na araw sa isang linggo. Since nagtatrabaho po yung partner niyo po, bukod po sa kanya, may iba pa po bang tumutulong sa inyo? Wala kasi yung bunso ko hindi ko naman masasabing tumutulong, kaya lang sideline lang siya Kasama po ba kayo sa 4-piece program? Hindi pa na-a-approve. Nakakatanggap po ba kayo ng ayuda? Hindi din. Pili lang. Totoo lang ha. Totoo lang. Pili lang. Pag po ba, nagpupunta po ba kayo sa mga health centers? Para po mag-check? Para sa akin ha, tatapatin ko na kayo ha. Kasi at yung mga
Kasi minsan kasi pag pumunta ka tulad dito sa center natin, sabihin nila ganito, ganyan. Bilang caregiver, ako na lang nag-aano sa sarili ko. Kaya hindi na ako napunta sa HSP. Ano po yung malaking naitulong o natanggap niyo po sa gobyerno na tulong? Ang natanggap ko is yung pandemic. Kasi yung asawa ko nakakuha siya ng ayuda sa pandemic. As of now po, wala. Wala. Ano po yung pangarap niyo po para sa pamilya niyo po? Ang pangarap ko para sa pamilya ko, makatapos sana ng pag-aaral ng mga apo ko. Huwag matulad sa lola, saka sa nanay nila tito. Ano po yung mga gusto niyo mabago sa buhay ninyo? Simple lang naman ang pangarap ko para sa sarili ko lang. Yung may raos ko lang yung pang-araw-araw namin, maging masaya yung pamilya namin, walang problema. Yung pangangailangan ng apo ko kahit paano, sana masuportahan ko pa rin. Ano po yung mga inaasahang tulong niyo po galing gobyerno? Mahirap naman. Be honest na po tayo. Honest tayo Oo. Bali sa ngayon, wala akong naasahan kasi diretsahin na kita. Okay lang kahit makarating yan. Kasi pagdating dito sa atin wala tayong aasahan. Kasi pili lang. Pag hindi tayo close, hindi tayo mabibigyan ng ayuda o kaya ng tulong kanila. Pag close nila yung iba, nabibigyan nila. Sa panahon po, ano po yung pinaka-kailangan niyo talaga ngayon? Sa ngayon, yung first ngayon ang kailangan natin bilang may bahay is pagkain talaga. Pang-araw-araw. Sa tingin niyo po ba, ano po yung tulong ng gobyerno na makakatulong po para mabawasan yung hirap ninyo po ngayon at ng ibang tao din? Siguro yung bigyan ng maayos na trabaho yung ang walang trabaho. Tapos huwag nilang masyadong bigyan ng maraming requirements para makapaghanap buhay ang maraming tao. Kasi kalimitan sa mga halimbawa, tulad sa Lalaan, Startson, ang dami nilang hinihing mga benefits, mga kailangan. Siyempre, sa tulad na naghahanap buhay, nag-umpisa pa lang, hindi naman nila kakayanin agad-agad. Maraming salamat po, ma'am. And bilang pasasalamat po, meron po ako kaunting tulong po para sa inyo. Salamat po sa oras. Maraming salamat po. Thank you. Hello everyone. I am Ashley Gamboya, a student from Philippine Christian University, Dasmariñas, Cavite. And here's my reflection about the interview. So, based sa naging sagot ng ating interviewee, which is si Ate Risa, tatlo sila sa pamilya. And kahit pa paano nakakabangon sila at natutustusan niya yung pangangailangan nila sa araw-araw. And her current work, she's a caretaker, and yung kinikita niya sa trabaho, tinutustos niya para sa mga kailangan nila sa bahay, mga pagkain, ganun. And also, para makatipid sila, tama sila, nagbabudget sila yung mga, kung ano lang yung mga mahahalagang bagay na kailangan nila, yun lang talaga yung binibili nila. And every time na namamalengke si Ate Risa, tuwing palengke day lang para kahit pa paano makatipid din. Also, yung pinaka-challenging na nangyayari sa buhay nila ngayon as of now is being a grandmother. Kasi since siya sa work niya, 3 months pa lang siya nagtatrabaho, and yung kasama niya sa bahay is wala namang permanent yung trabaho. So, syempre, mahirap tustusan or mahirap pa naman talaga na mag-alaga ng
apo, and mahirap din gumastos sa pang-araw-araw since yun nga, 3 months pa lang siya sa trabaho niya and walang permanent na work yung kasama niya. Based naman sa government assistance, hindi pa sila, kumbaga hindi sila kasama sa 4Ps. Like, hindi pa na-approve ng barangay. And hindi din sila masyado nakakatanggap ng ayuda since pili lang yung binibigyan ng mga ayuda. And based naman sa pagpupunta sa health center, hindi siya, kumbaga hindi siya pumupunta since she's a caretaker. Siya na lang nag-aalaga sa sarili niya. And yung malaking tulong na natanggap nila sa gobyerno is way back pandemic pa. Yung ayuda pa ng pandemic. And based naman sa mga wishes niya, sa mga expectations or dreams, gusto niya lang is matapos ng pag-aaral yung apo niya, yung mga inalaga niyang apo niya. And excuse me, gusto niyang mabago is mairaos yung buhay nila sa kahirapan. And in the future, matustusan niya pa din yung pangangailangan ng mga apo niya. So, based naman sa tulong sa gobyerno as of now, wala pa siyang inaasahan since, ayun nga, pili lang naman yung binibigyan ng ayuda. So, kagaya ng sinabi ni Ate Lisa, wala talaga siyang masyadong inaasahan sa gobyerno. And, ayun, yung pinaka-kailangan nila sa panahon ngayon is yung essential talaga, which is yung pagkain. And base sa kanyang opinion, kung sa tingin niya ba is ano yung tulong ng gobyerno ang makakatulong para mabawasan yung hirap na pinagdadaanan nila at syempre ng ibang tao, ang naging response niya doon is mabigyan ng maayos na trabaho yung mga tao. Which is, para sa akin, tama din naman yun since mahirap nga naman makakuha ng trabaho dito sa bansa natin. Like, yung iba, kailangan pang pumunta ng ibang bansa para doon magtrabaho, mga OFW. And ayun, based dun sa naging sagot niya, talagang naging totoo lang siya. And hindi ko ina-expect na matatouch ako sa mga sagot niya and sa experience niya. Also, I am not expecting that I will end up learning not just about her life, her experience in her life, but also about myself and the world that we live in. And also, here's my questionnaire. Thank you so much. Good evening po. I am Shandy Dimapilis from Philippine Christian University. So, the purpose of this interview po is to know kung paano niyo hinaharap ang mga pagsubok niyo sa araw-araw. So, my first question is, pwede po bang malaman ang pangalan ninyo? Ako si Emmanuel Manara. Ilang taon na po kayo? Ako ay 32 years old na. Ilang miyembro po ang meron sa inyong pamilya? Sa aming pamilya, meron kami ay 5 magkakapatid. Ano po ang inyong civil status? Kayo po ba ay married, single parent, or kung ano man? Single. So, current life situation. Ano po ang karaniwang pinagkakakitaan niyo sa araw-araw? Sa ngayon, ako ay nagtatrabaho bilang isang farm worker sa isang chicken farm o manukan. Paano po ninyo napupunan ang pang-araw-araw na pangangailangan ng inyong pamilya? So, bilang isang farm worker, ang ginagawa ko ay nilalakad ko mula sa
bahay hanggang sa workplace sa halip na sumakay ako ng sasakyan para sa ganun is makatipid ako sa pera. So, yun. Ano po ang ginagawa ninyo para makatipid or madagdagan pa ang budget nyo? Bukod po sa naglalakad. May iba pa po bang kayong ginagawa? So, kapag may time ako ay nagbibisikleta o kapag may kaibigan ako na may... So, next naman po, ano naman po ang pinaka-challenging na parte ng inyong buhay ngayon? So, sa ngayon na nagtatrabaho ko bilang isang farm worker sa isang chicken farm, ang pinaka-challenging na part na aking nararanasan ngayon is yung nagiging yung count ng itlog ng mga manok na aking pinagtatrabahuan is nababawasan per day, which is naapektuhan din yung mga pinagbebentahan namin. So yun, pati ako apektado as a farm worker. So next question po, kamusta po ang kondisyon ng bahay nyo ngayon? May mga kailangan po bang ayusin? May mga kailangan po bang palitan? Or nasa maayos naman po kayong kalagayan? So siguro ang masasabi ko ngayon, may kailangan ayusin sa bahay namin, which is yung dingding namin is, ang masasabi ko is kailangan lagyan ng palitada kasi what if in case na magkaroon ng mga sakuna, which is madali siyang magka-crack. So yun, ang pwede kong ma-recommend. So lagyan ng palitada ang aming dingding, ang aming pader sa Next question po. Magkano po ang kadalasan sinasweldo nyo or kinikita nyo sa isang araw or sa isang buong linggo? Kinsenas po ba ang inyong sweldo or araw-araw? So ang aking sinuswalo o sinasahod sa araw-araw o ang aking sinasabi is every quincena. So per day ang aking sahod is 400 per day. So yeah, 400 per day. 400 per day. Ilang araw po kayo kadalasang may trabaho? So sa isang linggo, minsan 6 days, minsan 7 days. So, depende na rin yun. So, kung gusto kong mag-day off ng Sunday, 6 days lang yung ipapasok ko. So, if ever na ang holiday is matapat ng Sunday, kailangan kong ipasok yun para matagdag na rin. Pero, double pay na rin. May iba pa po bang tumutulong maghanap buhay sa pamilya bukod sa inyo? May iba pa po bang nagtatrabaho? So sa aking pamilya, ang nagtatrabaho din ng ate ko bilang isang teacher ng high school. So, pagdating naman po tayo sa government assistance, kasama po ba kayo sa 4Ps program ng ating gobyerno? Actually, ang pamilya ko is kasama sa 4Ps ang gobyerno. So, nakakatanggap po ba kayo ng ayuda or financial assistance mula sa barangay or LGU? Nakakatanggap naman kami sa aming barangay. Dumaan po ba kayo sa barangay health center para sa libreng mga check-up or gamot? Ganun. Nakatanggap. Dumadaan naman kami kapag may mga pangailangan kami na, for example, is nagkasakit yung isa sa member ng family namin. So, kailangan namin dumaan. Which is, nabibigyan naman kami or natutulungan naman kami. Ano po ang pinakamalaking tulong na natanggap niyo mula sa ating gobyerno? So, isa sa malaking tulong na natanggap namin mula sa gobyerno is yung binigyan kami ng tulong pinansyal, kagaya na lamang nung nakaraan na yung nanay ko is na aksidente or siya ay nadulas, and then so ang ginawa namin is humingi kami ng tulong sa aming barangay, at yun naman is
natulungan naman kami sa pamagitan ng tulong pinansyal. And then, noong nasalanta kami ng bagyo last 2015 yata yun, is nakatanggap naman kami ng relief goods, which is maganda. Okay naman sa amin. Malaking tulong na rin yun sa amin. So, next naman po tayo. Ano po ang mga pangarap nyo para sa inyong sarili or para sa inyong pamilya natin? So ako, para sa aking sarili at para na rin sa aking pamilya, siyempre kailangan ko magkaroon ng, pangarap ko magkaroon ng mas magandang trabaho, and then yung trabaho na mas magagamit ko pa yung aking skill o yung aking mga nalalaman sa akin, or para may tulong ko na rin sa pamilya ko. So yun. Ano po ang mga gusto niyong maabot or mabago sa buhay ninyo kung meron? So, ang gusto ko lang maabot is gusto ko lang naman is guminhawa kami. Hindi naman sa maging mayan, basta at least guminhawa naman lang kahit pa paano. So, yun. Next question po. Ano po ang inaasahan ninyo sa gobyerno para mas makatulong pa sa inyo? So, yun. Bilang ako nga ay isang farm worker, ang inaasahan kong tulong na pwedeng gawin ng gobyerno sa amin bilang isang farm worker is yung taasan ng sahod namin. So, yun. So, next question po. Ano po ang inaasahan ninyo sa gobyerno para makatulong pa sa inyo? So, ang inaasahan ko sa gobyerno na mas makakatulong pa sa akin is magkaroon pa ng ibang job opportunities sa mga tulad ko na isang farm worker. So, next question po. Kung may hihilingin po kayo sa gobyerno, ano po iyon? So, ang mahihiling ko lang sa gobyerno is sana bawasan nila yung mga requirements sa mga iba pang nag-a-apply ng trabaho, like yung mga documents nila is bawasan or yung mga papeles para at least madali silang makapasok sa trabaho. So, next question po. Ano po ang pinakakailangan nyo ngayon sa panahon ngayon? So, sa ngayon, ang pinakakailangan ko is yung magkaroon ng maayos na trabaho, mas maayos na trabaho na kung saan mas kikita ako at mas maalban yung magiging posisyon ko o magiging trabaho ko. Kahit na related din sa farm. So, yun. So, next po. Sa tingin niyo po, ano po ang dapat gawin ng gobyerno para mabawasan ang hirap na nararanasan ninyo? So, ako bilang isang mamamayang Pilipino, ang aking masasabi lang is yung mag-improve sana yung gobyerno na tulad ngayon na may mga napagbalitang may mga nangungurakot. So, yun. Ang sa akin lang is sana maalis yung mga kurakot na yun. So, yun. So, next question po. Ano po ang ginagawa ninyo kapag kulang ang budget para sa pagkain? Siyempre, alam naman po natin sa panahon ngayon, mahal na ang mga bilihin at di maiiwasan na kulangin ang budget ninyo. Meron po ba kayong mga ginagawang sideline? Meron po ba kayong ginagawang or alternative para ma-survive? So, ayun. So, maliban sa pagpapakain ko sa manok na magtatrabaho, sumasalin din ako bilang taga-deliver ng itlog sa mga ibang barangay o ibang lugar. So, yun. So, may bayad naman yun. So, yun ang ginagawa ko. Mag-deliver ako ng mga itlog. So, next question po. Ano po ang pinakamalaking pagsubok na naranasan ng pamilya nyo nitong taon? Itong taon, isa sa mga naranasan o ng aking pamilya is nagkaroon ng sakuna gaya ng bagyo itong nakaraang buwan. So, mahirap yung para sa amin. So, yun ang isa sa mga naranasan namin. So, next question po. Ano po ang nagbibigay lakas at pag-asa sa inyo araw-araw para harapin ang mga pagsubok na nararanasan ninyo? Siyempre, una sa lahat is yung panalangin. Siyempre, kapag may panalangin sa panalangin natin, ma-overcome natin yung mga pagsubok. So, last question. Paano niyo po hinaharap ang mga problema ninyo sa buhay?
So, kagaya nga na sinabi ko kanina, unang-una is yung panalangin, dahil nga ang panalangin ay makapangyarihan. At pangalawa naman is yung mga payo na nanggagaling sa akin, mga kaibigan. Yun ang nagbibigay lakas sa akin upang magpatuloy ako sa buhay. So, thank you po for participating and for answering those questions. At marami kong natutunan coming from your answers. At sana po ay mas pagtibayin pa po kayo. Nang sa ganon ay maharap niyo ang mga pagsubok ninyo sa buhay na may pag-asa at mas lalo pa kayong pagtibayin nito. So, bilang pasasalamat po sa pag-join nyo sa aking interview, tanggapin niyo po ang aking small token. Sana po ay ma-appreciate niyo ang laman nito at thank you po for participating again. Thank you. So, this is my personal reflection po. Based sa aking na-interview na si Kuya Emmanuel Manalang. So, based po sa kanya, siya po ay nagtatrabaho sa isang farm kung saan siya ay ang ginagawa niya doon ay nag-aalaga, nagpapakain at naglilinis ng manukan. So, ang napansin ko lang po sa kanyang pamumuhay ay napupunan niya naman po ang kanyang mga pangangailangan. Subalit, may mga pagkakataon talaga na kinukulang siya sa kanyang kita, lalong-lalo na kapag bibili na ng mga pangangailangan nila ng kanyang mga pamilya. May katuwang naman po siya sa kanyang, hindi lang siya ang nagtatrabaho sa kanilang pamilya, ngunit hindi pa rin ito sapat sa kanila. At ang nais niya po ay ang mabigyan ng maayos sila na gabay ng gobyerno. Higit sa lahat ay ang nais po niya bilang isang nagtatrabaho sa farm ay mabigyan pa siya ng mas maayos na role sa kanilang trabahuhan. Hindi lamang sila nakafocus sa manok. Nang sa ganoon ay mas magamit niya ang kanyang skills o kakayahan at nang sa ganoon ay mas umaasa siya na mas aayos at tataas ang kanilang sinusweldo. Yun lamang.